fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. Okay mga kapatid, so hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between GOLD mga kapatid or Gold versus MCGI mga kapatid. Sa topic na patutunayan ko na Faith Alone Save, affirmative natin si Pastor Jeramil ng Gold at negative naman si Brother Rafael ng MCGI or ang dating daan mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minutes na final conclusion, mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV yung gagamitin. At babasahin ko lang. Okay. Wala si Rafael. Call muna natin. Super Rafael. Ayan. Okay mga kapatid, so shoutout muna sa ating nasa live. Please share yung ating live streaming ngayon or mag-comment kayo ng @highlights or @followers kung meron kayong mga ganyan mga kapatid. Hintayin natin si Brother Rafael. Share muna natin. Okay bro? Okay na? Okay. So mga kapatid, ang ating rules is rule number 1 yung limits pagsagot. So dun yung 20 seconds natin, no? Rule number 2 yung close-ended question or categorical. Dapat sumagot muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung wala kayong maisagot or wala doon sa pagpipilian ang inyong sagot, meron kayong 10 seconds na explanation rule. Rule number 4, sagutin ang tanong. So kung ano yung tanong, yun ang sasagutin.
Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At rule number 6, parusa sa dalawang warning, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification. Every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Yung matanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question or personal question, pwede kayong magtanong. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, pwede akong magtakda ng mga bagong rules. Ito yung mga first impression, mga kapatid. At akin pa siya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sangayon, bro. Sangayon. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon, bro. Sumasang-ayon po. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyong ikwento Ayun po. kung paano kayo nagtagpo at paano naikasa ang debate na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Jeramel Amlon, bagong recognized pastor sa Gold Church. And then, hindi ko alam kung anong dahilan ng bakit nabuo itong debate. Basta sa pagkakaalam ko, may naghamon. So, tinagap natin yung hamon about this topic. So, hopefully, maganda yung debate ngayon. Walang okay. Feedback, bro. Salamat. Hello, bro. Okay ka na? Ako po si Bro Rafael, napuputol-putol ka, bro. Pwede, bro. Ano ko muna ito? Ma-out muna ako. Tapos tatawagan ko ulit. Medyo umarte kasi yung ano. Okay. Okay, try natin. Pakikat mo ako, bro. Pakikat lang. Hindi, ikaw yung wala kasing end dito eh. Ikaw lang yung makaka-end yan. ano, Try mo. Try mong i-end. Ano yung ano, naghahang. Wait lang. I-end mo muna, bro. Tapos baka gusto mo i-restart mo yung phone mo. Talaga, I-restart mo yung phone mo. Or i-off mo yung phone mo. Tapos i-on mo ulit. Off mo yung phone mo. Tapos i-on mo ulit. I-hard press mo yung phone mo. Sige bro. Wait lang. Sige, try mo. Ah, I-power off mo na. Ang cellphone. Power off mo muna yung phone mo. Okay, mga kapatid. Habang hinihintay si Brother Rafael doon sa technical problem niya sa side niya, shoutout muna sa ating nasa live. So, ang topic natin ngayon, mga kapatid, ay patungkol dito sa faith alone, mga kapatid. At by the way, shoutout pala kay Master, mga kapatid. Alam ko, nanonood siya lagi. Yan, shoutout sa'yo, bro.
At doon din sa Debaters Convention mga kapatid, shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na dyan kay sa admin natin, si Albert Hinkel. Ayan. Shout out din mga kapatid sa lahat ng members dyan, kanila pastor. Mga pastor dyan, shout out sa inyo. Kaya natin si Brother Rafael. Delay tayo nito Baka madili tayo. May debate pa, alas 10. Kaya nga. Mas mainit pa naman yun. Actually, dati na tong problem niya. Hanggang ngayon hindi pa na-fix eh. Nakapag-debate na pala to. Ngayon ko Oo. pala. So, ganito pa din. Nagpi-feedback siya. Tapos, humihina yung signal niya. Naghahang yung PC niya. CP niya. So, hanggang ngayon, ito pa din. Okay mga kapatid, sa ating nasa live, ang topic natin ay Faith Alone Save mga kapatid. At affirmative natin si Pastor Jeremy Lamlon, na negative naman si Rafael mga kapatid. Hintayin natin dahil meron tayong technical problem sa kanyang side. Ito na. Try natin to. Bro Rafael. Okay na, bro? Dinig- Yan. Dinig. Okay. Yan pa din, oh. Di ko ma-gets bakit i-feedback talaga. Pero nadidinig mo kami, bro? Rafael? Opo, malinaw naman po yung niyo, bro. Oo, Yung ang problem kasi tayo nag-feedback pa. Pero ito, okay naman. So, bro Rafael, pakilala ka muna, bro. Ako po si Brother Lucis Rafael at ako po ay isang kaanib sa Ang Dating Daan sa panahon ni Brother Eli Soriano. At kami naman po ay nakapag-usap ni Pastor Jeramel through comment section sa yung post, Brother Asya, tungkol sa nag-post ka kung sino gusto ng may makausap. At nag-post naman po ako at nag-comment ako at sumagot po ang ating kapatid at doon na po kami nag-umpisa na mag-usap. At sa mga nanonood at sa mga nag-aabang ng nakaraang linggo ay pasensya na po kayo kasi medyo busy po ang ating mga kasama at ngayon po ay tuloy na po at samahan niyo po kami sa aming pag-uusap. Patungkol lamang po ito sa pananampalataya at hindi naman po kami personal na magkakaaway dito. Salamat po. Okay. Bro, Rafael, pwede bang paano mo na yung camera mo? Yung pakiayos. Parang nakatagilid ka ata. Kasi bro, pinaside ko yung camera kasi kasi yung earphone. Ha? Naka-earphone na yung camera. Nakatagilid lang kami bro. Kasi sige, itagilid mo na lang kung naka-earphone kasi ko bro. Okay. So, Sige. So, mag-mute ka muna, bro. Okay po. Okay, so, fix ko muna yung niya. So, Pastor Jeramil, 10 minutes, bro, sa yung unang pagpapahayag patungkol dito sa Faith Alone. Your time starts now, Pastor. Okay, magandang gabi po sa lahat. It's been a while. So, ilang months din ako na stop sa debate and happily that may nag-invite sa atin para sa ganitong usapan. And mabait naman si Bro Rafael. So kaya magandang diskusyon to about sa paniniwala natin about faith.
So, wala namang problema siguro sa faith. Dito na lang tayo mag-debate sa tinatawag natin na alone. So, naniniwala naman tayong lahat na kailangan talaga ang faith. Ang problema lang doon sa argument is, faith is enough or kailangan ba dagdagan? Or kailangan ba may kasama para makamtan ang kaligtasan? So, but before that, para iwas palasi tayo mamaya sa tanungan, i-clarify lang natin ano. Kasi, belief talaga namin is sola fide. So, by faith alone, meaning, by faith alone, ma-receive yung salvation. It's not by works, but faith, but through faith alone. So, dyan ang debate ngayon magsisentro. So, at lilinawin ko rin, bakit faith alone? Kasi naniniwala kami na ang kaligtasan talaga is by grace. Meaning, that is unmerited favor. Yan naman talaga yung foundation ng aming belief kasi naniniwala kami na yung kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi kaya ng tao, makasalanan ang tao, naawa yung Diyos sa'yo, binigyan ka, inoffer, through Jesus Christ, kaya naging biyaya yung kaligtasan kasi binigyan ka nga eh. So sana maintindihan niya ng kausap natin, si Bro Rafael, na ito, ang Diyos, may offer ako sa'yo, sabi ng Diyos, kasi hindi mo kaya, bibigyan kita. So ang response, ito yung faith, ito yung response ng tao. Kaya dito tayo magdidebate ngayon kung sa anong paraan natin tayo mag-response doon sa offer ng Diyos na kaligtasan. Maliban na lang kung hindi ka naniniwala na may offer ang Diyos. Kasi ako, naniniwala ako na hindi kaya ng tao maligtas by His work. Naniniwala ako dyan. Kasi kung kaya man lang ng tao, bakit mamatay pa si Jesus Christ? Di ba? So, bakit kailangan pa niyang ipadala ang kanyang anak na namatay doon sa cross para sa atin at ipako doon na matay kung kaya man lang natin? Pero dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, that's very simple. Because salvation is by grace. So meaning, dahil kaligtasan ay biyaya, walang ibang requirements doon. Paano makamtan? Ephesians chapter 2, 8 and 9, for by grace we are saved. So, linawin natin dyan. So ano pala yung kalagayan ng isang tao? Bakit kailangan niya ng biyaya? Ako, si Bro Rasha, si Bro Rafael, we are dead in trespasses in sin. Ephesians chapter 2 verse 1 to 6. Meaning, ang tao ay patay spiritually. Meaning, walang gawa na maka-please sa kanya dahil nga patay. Meaning, you are separated from God. Meaning kasi ng death is separation. Kaya, walang ibang solusyon na pwedeng magbayad upang mabalik yung relasyon natin sa Diyos is kailangan may magbayad because God is just. Although He is love, but God is justice. Kailangan may magbayad sa kasalanan ni Bro Rafael, ni Bro Rasha, at sa akin, at sa lahat ng tao na nakikinig dito. Dapat may magbayad sa kasalanan. At ang nagbayad, Bro Rafael, ay si Jesus Christ. Kaya nga, may tinatawag tayo, we are justified by His blood. We are redeemed by His blood. Kaya bakit? Kasi siya ang kabayaran sa kasalanan natin, sa kasalanan na dahilan kung bakit tayo separated. Kung separated tayo, of course, papunta tayo ng impyerno niya. Ang kagandahan ng Bro Rafael, mismo ang Diyos ang nagbigay ng paraan upang ikaw ay maligtas. Di ba? Kung intindihin nyo na, ganito pala yung kaligtasan, of course, ganyan. Ganyan tayo mag-share sa mga tao. Na ikaw makasalanan, hindi mo kaya. Pasalamat ka, mahal ka ng Diyos, pinadala ang kanyang anak na matay doon sa cross para sa atin,
upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. And my stand is this. Sa anong paraan makamtan ang kaligtasan na yun? That is through faith and not of works. Bakit mo makamtan? Kaya bigay nga eh. Di ba? So the second is, bakit by grace? Bakit faith alone makamtan ang kaligtasan? It is because it is a gift. Of course, when we say grace, it is a gift. Meaning regalo. Binigyan ka ng regalo, tinanggap natin through faith. Kasi kung sasabihin natin may gagawin tayo, hindi yan regalo. Ang tawag dyan, suhol. For example, si Bro Rafael, ganito. Lord, para ako maligtas, bigyan mo ko ng kaligtasan kasi ito yung gagawin ko. Hindi na yan regalo, Bro Rafael. Suhol na yan. Saan mababasa yan? Sa Romans chapter 4, 1-6. That is a reward, kung ganun. But thank God, bakit ka pa alam na nga ng Diyos na hindi mo kaya. Tapos through works mo, makamtan yung kaligtasan. Hindi. That is through faith. So, ito yung mga, titingnan natin muna yung notes natin dito. Kasi niniwala tayo, once ma-justify, the third one is, we are justified by faith. Kasi yung justification ng Diyos by His blood, makamtan natin yung justification na yon by faith. Romans chapter 5 verse 1. Faith is the only means of receiving it. Ganito yan bro eh. Ang palagi kasi naming argument, may nagbigay. Sa anong paraan mo makamtan yung binigay sa'yo? Yan lang yung argument namin. Kaya ayaw kong palabasin sa ano pa yung mga klaseng argument na kailangan mga works o ano man. Simple argument lang. Kasi salvation is by grace. May nagbigay, may inoffer ang Diyos sa'yo, at makamtan lang yan through faith and not of works. Kaya faith alone. Kasi kung sasabihin natin na ang salvation is hindi by grace, kung hindi by grace, dapat through works talaga. Kung hindi by grace. Kaso lang, ang salvation kasi by grace eh. Makamtan siya through faith. Kaya nga, through faith alone, you are saved. So faith alone saves. Sige, okay? So Christ's work is sufficient. Fully paid for sin. It is finished. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. So Abraham justified by faith. Sa Genesis chapter 15 pa lang verse 6. Nung sumampalataya siya, it is counted to him for righteousness. So uulitin ko, yung true faith alone, that is a response of receiving the gift or receiving the grace of God dahil hindi mo kaya. So ang faith ko ganito bro. Ako naniniwala ako sa sarili ko na hindi ko kaya. Hindi ko kayang maligtas sa anumang paraang gawa na gusto kong gawin. Hindi ko kaya. Tinanggap ko lang yung offer ng Diyos na kaligtasan kasi hindi ko nga kaya. Tinanggap ko through faith and not works. So, dyan lang bro. Wave ko na yung ibang time ko. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. At by the way mga kapatid, sa ating nasa live dyan, meron tayong debate. This is between Gold versus MCGI mga kapatid. Ang affirmative natin, yung kanina nagsasalita. Negative naman yung magtatanong ngayon, si Brother Rafael. So Bro Rafael, pa-unmute mo na bro. 7 minutes para sa iyong pagtatanong. Your time starts. Maraming salamat mga kapatid. Ito po ang unang tanong ko. Sa binasabi nyo kanina ang mga talata para patunayan ang faith alone saved, meron ba daw word na alone? Categorical oo o wala? Wala bro. Wala. Kasi kung mababasa natin yung alone, wala na tayong debate. Kasi ang alone dyan is an idea na walang involved ang work. Nakastand alone yung faith dyan eh. Kasi wala siyang kasama.
wala siyang kasama eh. True faith and not of works. So naka-stand alone siya kasi kung mabasa natin, true faith alone, saved. So wala na tayong debate. So next question. Brother, naniniwala ka ba na ang faith alone ayon sa Biblia ay hindi makapagliligtas? Hindi. Kasi Hindi ang kaligtasan kasi ang Diyos ang magliligtas. Iba yung sa James chapter 2 kasi pananaw yan ng tao. Kasi sa pananaw kasi ng tao dapat magbubunga yung faith mo through works. That is an evidence na gusto ng tao sa paningin niya. But in God, Romans chapter 4, anong sabi doon? Through faith and not of works. So ibig sabihin, ang evidence doon ay hindi makikita. Brother, saan ba mababasa sa James chapter 2 na dapat ay sa pananaw ng tao? Saan mababasa doon? James chapter 2 verse 18. Ano ang Sabi ni James, show me. Sino ba si me? Di ba si James? Sino ba si James? Tao o manok? Siyempre tao. Next question. Sa pananaw ng tao. Oo. Yung ko, brother, ay ang faith alone. Kasi ang mababasa kasi sa Biblia, kabalitaran sa tinitindigan mong tema. So anong tanong mo? Sige, brother. Sabi mo kanina, hinahanapan kita ng word faith alone. Di ba ang ating paksa ay faith alone saved? Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang maliligtas ang tao. Meron akong mababasa kasi dito, kapatid sa Santiago 2:24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hinahanapan kita kanina ng word na lamang, alone save, wala kang maipakita, inaamin mo yon. Ngayon, may nababasa ako sa talata na ang pananampalataya lamang ay hindi kaaring ganap, therefore hindi ka maliligtas. So anong tanong? Tanong. Ang tinitindigan mong tema, kalaban ng nasa Biblia, tama? Hindi. Hindi kalaban. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung first word pa lang ng sentence na binasa mo, nakikita nyo. Sino yung nyo? Di ba? Tao. Kaya nga, ang sabi ko sa'yo kanina, that is an evident, kasi ang tao kasi makikita niya lang yung totoong faith mo through works, but in God, the moment na sumampalataya ka, for example, sumampalataya ka, may ginawa ka ba agad? Wala. But God sees your heart, nakikita niyo yung heart niyo. Di ba? Romans chapter 4, nandyan yan, bro. Next question. Ulit dapat, kapatid, sa Biblia ba kapag gumawa ka, dapat tao lang ang makakakita o ang Diyos? Siyempre, tao at ang Diyos. Pero sa kaligtasan kasi, bro, ganito yan. The moment na sumampalataya ka, alam na ng Diyos na totoo yung pananampalataya mo, kaya ligtas ka kaagad. For example, malapit ka nang mamatay, kailangan ka pa bang gumawa? Common sense, di ba? So kaya the moment na you receive salvation through faith, ligtas ka na agad yan. May ginawa ka ba? Wala. Wala ka pang ginawa. Next diba? question. Next question. So, kailangan mo pang hantayin na bago ka mamatay, bago ka sumampalataya? 10 seconds. Irrelevant yung question. Hindi naman connected doon sa sagot ko. Paki-rephrase lang, bro. Sinabi mo kasi, brother, kanina na bago ka mamatay, sumampalataya ka. Ay, di ligtas ka na, sabi mo. Ay, ibig sabihin pala, sasampalataya ka na bago mamatay. 10 seconds, bro. Hindi mo naintindihan yung sinabi ko. For example, yung taong malapit na mamatay, yung sinabi ko, the moment na sumampalataya siya, kailangan mo pa ba siyang pagawin? Kailangan pa ba siyang may gawin? Hindi naman ganun. Yun ang punto ko. Na meaning, kahit wala kang gawin, ligtas ka kapag totoo yung faith mo. Yun ang punto ko doon. Hindi mo alam yun. Next question. Next question. Sabi mo kanina na ang biyaya ay wala kang gagawin. Tama? Yes. Tama. Ay paano kung may mabasa ako na ang biyaya ay dapat may gagawin ka? Time stop muna. Kung may babasa ka, ibig sabihin nun, wait lang. contradiction. Kasi walang gawa. Wait lang, Romans Pastor. 11:6.
So mga Walang gawa yun. ganyan tanong mga bro, hindi ko pinapayagang maisagot yan yung mga tanong na paano kung mabasa, parang gano'n. Sige, brother. So pwede mong i-rephrase basta wag lang pa-challenge. Yan. Kahit Sige. sumang-ayon si ano dyan, Pastor. Sige, proceed. Time to show. Brother, kapag ba may ang biyaya ay wala nang gagawin? Wala na ba daw ang gagawin pag may biyaya? Biyaya Saka- lang? Sa kaligtasan, bro, wala talaga. Romans 11 chapter 6. If it is by grace, bro, Romans 11:6. If it is by grace, it is no more of works. Kung may mailatag ka, binangga mo yung sitas na binigay ko, no more of works nga eh. No more. Ibig sabihin, wala ang no. So, kontrahin mo ba yon? O mag-isip ka, baka kukontrahin mo yon. Next question. So ang next question ko, hindi ako kukontrast, Pablo, ako kukontrast sa Okay. pala mo. Babasa ako ha. Yung mga nakikinig, bahala na kayong umintindi. Babasa ako Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan ng mga tao. Biyaya lang ba? Tuloy natin na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Kung wala ka pa palang gagawin, ay bakit pa ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, bakit nagtuturo pa wala pa palang gagawin? Bakit pa nagtuturo na umiwas ka sa kalikuan? Okay. Bakit daw? Bakit nagtuturo? Nagtuturo yan, bro. It talks about the saved one. For example, you are saved by grace through faith. Ako, ligtas na ako. So, siyempre, tuturo, ang grace din mismo ang magtuturo sa akin na mamuhay ng mabuti. Time. Kasi ligtas na ako. Time. Okay, so Ligtas dyan, kaya. nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng negative. Shoutout muna sa ating nasa live kay Kent Otni. Hello po, narinig naman kayo dito. Ayan, kay Kabrad, sabi niya, panalo na kaagad ang MCGI. May idadagdag sa faith, 2 Peter 1:5-8. Shoutout sa kanya, mahaba to. Shoutout din kay Ray Pelapil Jr. ng MCGI, daig mo pa Amlon ang nagbigti sa topic na yan. Shoutout din kay Pastor Alexander Santos. Shoutout Pastor Jeremy Amlon, magandang laban. Sabi naman ni Geo Valor, sa MCGI kaya nila masave. At shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso. Uy, si Bro Amlon, shoutout. Correct, makikita lang point ng mga osas. Shoutout din kay Jico. Pa-shoutout Pastor Jaramil. Magandang pagtindig sa faith alone. Clear presentation. Shoutout din kay Gerson Asita. Shoutout Pastor Amlon. At dito din kay Pastor Rayan Fuentes. Hayag ang katotohanan. Expose ang kulto. Congrats, Brother Jaramil Amlon. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Velarde Johnny. Sa paniniwala na faith alone save, sola fide at nais kong magbigay ng mahinahon at kasulatang tugon mula sa pananaw ng theology na pag-aaral ay isinaalang-alang ang ating konteksto at mas malawak na saklaw. Ayan, mahaba yung comment niya. Shoutout kay John Clemente Basa. Hi daw mga kapatid. Shoutout din, syempre, dito kay Pastor Igibay Kilat. Sunday School na naman ni Bro Amlon kay Rafael. Shoutout din kay Isaiah Albaturat. Okay, hindi po pwede nabanggitin. Malaking T daw pala itong MCGI. Shoutout din mga kapatid dito kay gusto ko na i-shoutout mga kapatid si Master, kasama ko sa Catholic, kay Brother kung nanonood siya, yung aking friend si Vincent Canoy mga kapatid ng shoutout sa iyo, at kay Glenn Joaquin mga kapatid, shoutout sa iyo. So sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang ating topic ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na faith alone save. So sa negative presentation, Brother Rafael ng Andating Daan o MCGI, your time starts now. Magandang gabi sa inyo na kababayan, sa mga nakikinig sa pag-uusap na ito. Ang stand po na natin kausap ay dapat daw gumawa ng katwiran sa harapan ng maraming tao. Ay ngayon natin sabihin, ganun talaga ang turo ni Cristo sa 1:1 ng Mateo. Mga kayo na magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao, ang kanilang nakikita
sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng ama na nasa mga kababayan. Dapat daw makita daw ang bunga ng alata, ipakita daw sa tao. Hindi naman ganun itong Kristo eh. Saka sabi niya ay napansin nyo naman siguro kanina nung tinanong ko siya nasa mga binasa ba niyang talata yung tinitindigan ng tema na faith alone will save. Ay aminado naman siyang wala eh. Kaya challenge ko eh, kaya lang awa kasi ito mag-challenge eh. No? Kaya lang, alam na natin kung ano titlukin yung ganung katwiran. Well, maliwanag, hindi naman sinabi si Apostol Santiago, sabi Kristo, hindi na ito walang bayan ni Kristo. Kaya nga, tinuro ni Kristo sa kanila, kaya malinaw, na kung gagawa kayo ng katwiran, hindi sa harapan ng maraming tao. Kundi, gagawa kayo ng katwiran, dahil ang sabi ni Pablo sa is ng Efeso, ito ang sa is basa. Maglingkod kayong mabuting sa 7 peso. Maglingkod na may mabuting ban na gayo yan sa Panginoon at hindi sa mga tao. Bro, sandali lang bro. Hindi na kalooban ng Bro? Paki-off lang bro yung video niya bro. Bro Rafael, naglalag yung boses mo bro. Mas maigi i-try natin i-off yung video mo para baka mas lumakas o mas malinaw. Okay naman na. Try na. Napuputol pa din yung boses mo bro. Para ka i-off mo muna yung camera mo. Ayan. Para mas makatulong. Naka-off na ba? Okay. Try natin yan. Bro Rafael, proceed bro. Okay. Pwede na. Napuputol talaga oh. Bro, pwede bang lumipat ka ng lugar? Pwede bang lumipat ka ng lugar? Napuputol pa din bro, putol pa din. Putol pa din yung boses mo. Pwede bang lumipat ka muna ng lugar kahit ilang hakbang? Sige po. Try mo. Ilang hakbang lang. Okay, sakit tayo. Kahit ilang hakbang lang. Hello. Yan. Medyo malinaw na yan. Yan. Hello. Yan. Sige. Try natin yan. Diyan. Hello, bro. Sige daw bro. Try mo daw bro. Rinig na? Yan. Sige bro. Rafael. Proceed bro. Rinig na ako, bro? Dinig bro. Dinig. Sige, ganito po mga kapatid. Ang sabi ko kanina, ang sabi kasi ng ating kausap na gagawa daw ng katwiran para makita ng mga tao. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo sa sais ng 1 ng Mateo, ingat ka na huwag gumawa ng katwiran sa harap ng mga tao. At naintindihan ni Santiago yun. Hello. Bro Rafael, napuputol yung boses mo bro. Hindi ko marinig yung verses na nilatag niya. Bro Rafael, lipat ka ulit ng lugar bro. Lipat ka nga. Napuputol yung boses mo. Ano siya? Nasa internet yan or sa data mo, sa signal mo? Nasa... Hindi po. Bro. Nasa signal mo yan. Ganito, out ka muna, tawagan kita ulit. Try natin yan. Out ka muna, tawagan kita ulit. Okay mga kapatid. So, ito yung problem pag data lang ang gamit.
Tapos mahina yung signal sa bahay. Lalo na pag nasa loob ka ng bahay. Usually kasi na-interfere yung signal pag nasa loob ng bahay. Humihina. No. Yan. Bro Rafael? Okay na bro? Yan. Try natin yan. Sige bro, proceed bro. Ito po, yung kanina kasi sabi ng ating kapatid, yung kausap natin, ay gumawa ng katwiran para makita ng mga tao. Pero ang sabi ni Apostol Mateo sa kanyang sulat na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 1 ng Mateo, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. At naintindihan ni Santiago yon kasi alagad siya ni Kristo eh. At hindi naman pwede na gagawa ka na para lang ang tao makakita. Kundi ang sabi nga dito sa... Okay na bro? Okay naman ako? Oo. Sabi naman kasi dito ni Apostol Pablo na kung saan ay kung gagawa tayo ng katwiran ay gumawa tayo na hindi lang sa maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, yamang napag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin, ulaya. So ganun po mga kababayan, mga kaibigan, na gagawa tayo ng katwiran hindi dahil para pagpakitang tao, kundi ang katwiran na ginagawa ay may nakakita man o wala. Sabi nga dito ay hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos sa 1 ng Efeso yon. So yun po mga kaibigan, mga kababayan. At alam nyo na kanina, yung tinitindigan niyang tema na faith alone save, hinanap ko sa kanya yung word na alone. Kung meron ba siyang mababasa na maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya lang, wala siyang maipakita. Kaya nga, challenge ko siya, kaya lang ay bawal naman kasi dito sa patakaran ng ating kapatid. So, nire-respeto po natin yun at dapat tayong pasailalim. Kaya lang, kung mga gaya ng sabi ng mga apostol, na ang kanilang pangangaral ay may kapangyarihang gumiba, giba na talaga yung faith alone kasi Santiago 2:24 pa lang tapos na usapan eh. Kung tutusin eh. Dahil ang kanyang tinitindigang tema, kalaban ng sinasabi ng alagad ni Kristo. At si Kristo hindi naman nagturo ng faith alone eh. Nagturo si Kristo, sabi ni Kristo, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Ayan. Sabi niya sa 14:1 ng Juan. Ngayong sumasampalataya ka kay Kristo, wala bang gawa yon? Yung ba ang turo ni Kristo? Na wala kang gagawin? Basa. Tuloy lang natin sa 14:12 ng Juan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman. Sabi niya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. So meron kang gagawin, hindi ka parang idol, kapatid. Na kung hindi ka pipingutin, hindi ka iikot. Ayan, no? Mga faith alone dyan, no? Makinig kayo. Kasi kaya nga sabi ko kung dapat faith alone lang, dapat pananampalataya lang, tapos sasabihin nyo may bunga. Hindi na pananampalataya, hindi na pananampalataya lamang yun dahil may kasama na faith alone, naintindihan mo ba kung anong faith alone? Di ba? Pananampalataya lamang. Tapos tanggap din naman ninyo na may bunga. Dapat ang tindigan yung tema, faith with fruit. Dapat ganyan. Wala tayong pag-uusapan. Kaya ang tinitindigan faith alone, save. Dapat pag faith alone, pananampalataya lang. Tapos tinatanggap nyo din naman na dapat may bunga. Ano yun? Di ba? Kung nag-iisip lang kayo ng maayos. Kaya sabi ni Kristo, nagtuturo si Kristo, sumampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya din naman kayo sa akin.
Ay ngayong nagturo siya na sumampalataya sa kanya, ano? Ang sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya. Sabi niya, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin. May gagawin ba? Ay sabi na, wala, hindi ka yan makapagliligtas ang gawa. Wala yan. Kasi para kaming mga basahang, sabi ng mga nangangaral, yung binabasa kay Isayas, ang aming mga gawa ay parang basahan. Eh kaya lang, meron kayong hindi naintindihan kasi doon. Kaya kumbaga kasi, ano lang kumbaga one-sided lang kasi. Mabasa lang ng mga talata na sang-ayon sa pananampalataya, hindi nababasa ng mga talata na ang gawa ay makapagliligtas. Bukod sa sumampalataya ka, dapat may kasamang gawa para kumpleto ang kaligtasan. Sa sampalataya ka, walang gawa, ano yun? Patay yun. Diba? Gagawa ka, hindi sa harapan ng tao lang, kundi gumagawa ka sa harap ng Diyos at sa harap ng tao kasama doon. Kasi, pero dapat, mas gagawin mo yon hindi para magbigay lugod sa tao lang, kundi unang-una sa Diyos. Kaya yun po, mga kaibigan, mga kababayan. Yan lang po, kapatid. Dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Jeramil, your time starts now. Unang tanong ko, bro, Rafael, anong pagkaintindi mo sa alone? May kasama o walang kasama? Ay, pag sinabing alone, pananampalataya lamang. Kung babasihan, Objection, moderator. Proceed, Pastor. Categorical yon. Anong pagkaintindi niya sa alone? May kasama o walang kasama? May kasama o walang kasama? sang-ayon sa Biblia, walang kasama kasi ang Walang faith kasama. Okay, explain bro Rafael. Kasi ang sabi sa Biblia, ang pananampalataya lamang ay patay na walang gawa. Yun ayon sa Biblia ang sagot ko, hindi ayon sa threat ko, kundi ayon sa nakasulat. Yun ang sagot ko. Next question. Next question ko, bro. Anong kasama ng faith kung hindi siya sa gawa? Ano ang kasama ng faith? Kung hindi sa gawa. Ay, ang sabi ng Biblia, kung faith alone lang, kung pananampalataya lang, walang gawa, patay yun. So, ano nga ang kasama ng faith kung hindi nga sa gawa? Anong kasama niya? Walang kasama kasi alone nga eh. Walang kasama. Hindi Okay. naman maintindihan Wait yun. lang, nag-explain pa. Okay, next question. Next question, bro. May naligtas ba sa true faith at hindi sa gawa? May naligtas ba? May naligtas. Ayon sa Biblia, ang sa Objection, moderator. Objection. Ang tanong ko, meron ba naligtas o wala? Okay, okay. So, Walang bro maliligtas Rafael, po. meron ba daw naligtas o wala? walang maliligtas Wala. sa faith alone. Explain, bro. Explain. Walang maliligtas sa faith alone. Hindi ako lumalayo sa tema. Nasa tema ako. Kasi ang tema, faith alone saved. Walang maliligtas sa faith alone dahil ang sabi ni Santiago, ang pananampalataya lamang ay hindi kaaring ganap na walang gawa. So walang gawa yung kasama ang faith alone. Next ayon kay question, Santiago. next question. Okay, next question. Dahil sabi mo kanina, kapag sinabing faith at hindi sa gawa, true faith at hindi sa gawa, ay walang kasama yan. So dito, may sinabi, for by grace you are saved, through faith and not of works. Naligtas ba sila through faith at hindi sa gawa? Naligtas o hindi naligtas? Yung faith dyan na sinasabi sa Ephesians, Objection, moderator. Objection. Proceed. Naligtas o hindi naligtas? Okay, so again, ang pagpipilian, naligtas o hindi naligtas? sige, basta may paliwanag ito bro. Siyempre. Naligtas sila. through faith. Naligtas. Paliwanag. Naligtas, pero walang word na alone Walang word na alone. Walang word na alone doon. Naligtas sila pananampalataya, pero walang word na sa pananampalataya lamang. Yan ang sagot ko. Bumasa ka ng merong pananampalataya lamang. Next tapos question. na usap. Next question. Okay, next question. Sabi kasi doon, sila ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Ano ba ang mabasa doon, bro?
Faith alone o faith lang? Faith ang nakalagay doon pero walang word na alone. Kasi ang taga-Epeso, naligtas yung kapatid ito ang sagot ko. Naligtas ang taga-Epeso dahil hindi lang sa pananampalataya lamang. Kundi ang Epeso, kaya naligtas sa kasalanan ang tinutukoy dyan sa context ng Epeso 2, kasalanan yan. Naligtas sila. Paano sila maligtas sa kasalanan? Siyempre, kailangan mahugasan Next sila. question. Okay, bro. Paano ka ba nananampalataya na hindi sa gawa? Paano ka mananampalataya na hindi sa gawa? Kapatid, yung pananampalataya mo, pagtanggap mo kay Kristo, gawa na rin yun. Pero hindi lamang hindi pananampalataya lamang. Yan ang sagot ko. So, ang tinitindigan mo ngayon, hindi pananampalataya lamang, kundi yung pananampalataya mismo ay gawa. Yun talaga ang tinitindigan mo. Yes Yung or no? pananampalataya, di ba yung nagtanong yung may nagtanong kay Pablo, ano ang aming gagawin para maligtas? Ay ano ang sagot ni Pablo? Sumampalataya ka. Ay ibig sabihin yung pagtanggap niya doon, akto na yun, gawa na yun gawa na yun, Okay. gawa. Kung ang pananampalataya ay gawa, paano mo gagawin ang hindi sa gawa? Paano? Yung pagtanggap mo nga paggawa na yun eh. Hindi naman nga. hindi yun brother eh. Hindi naman mahirap yung halimbawa, yung ano ba ang ginagawa mo? Halimbawa, ganito, parang ganito. Sige. Simplihan ko lang para makuha mo. Sabi kasi ng Episodos 8, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Sabi mo kasi ang pananampalataya ay gawa. So paano mo ba gagawin kung hindi sa gawa? Paano mo gagawin yung hindi sa gawa? Yung pagtanggap pa lang kapatid, yung pagtanggap pa lang, akto na ng paggawa yun. Dahil ang taga-Efeso, pinangaralan yun ni Pablo. Anong ginawa ng taga-Efeso? Tinanggap nila. Yung pagtanggap pa lang, akto na yun eh. Kahit sabihin natin, sa puso mo pa lang yun, dahil meron nga nagkakasala sa puso eh. Kahit hindi naman nakagawa, literal. Pero Sang-ayon ka na tinanggap nila na hindi sa gawa. hindi sa gawa na kung saan ay ayon sa kanilang katwiran, pero yung pagtanggap nila sa pananampalatayang ipinapangaral ni Pablo, akto na ng paggawa yun kapatid. Hindi naman mahirap intindihin yun eh. Hindi sila naligtas sa gawa na sa self-righteousness. Hindi sila natanggap. Pero kung ang gagawin mo, batay sa itinuturo, ang sabi dyan sa Epeso, babasa ko Sabi mo, gawang self-righteousness. Pakibigay nga ng gawa na hindi self-righteousness. Anong magawa yung hindi self-righteousness? Pakibigay. Yung gagawa ka na hindi sa katwiran mo, kundi ang gagawin mo ng katwiran ay ang ayon sa katwiran ng Diyos. Sa 33 ng Mateo, datapwat hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Dapat ang gagawin mong katwiran ng Diyos, saan mo makikita ang katwiran ng Diyos? 1:17 ng Roma, ang nakasulat doon, nasa Ebanghelyo. Pero sino yung gagawa? Yung self mo ba? Yes or no? Siyempre, ang Diyos ang gagawa at ikaw. Hindi naman ikaw lang. Kasama ang Diyos. Filipos 2:13. Nakasulat. Yun. Next question. Okay, next question. Time. Okay, sige. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At shoutout mo na sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout dito kay Pastor Elmer Chavez, Rafael, for you to win sa debate na ito ay dapat kahit maipit ka pa ay huwag kang umamin. Umamin ka kasi na naligtas sila sa pananampalataya na hindi sa gawa. Ikaw tuloy ang natibag. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Rayan Puentes. Sabi niya, inom-ihi pa more. Shoutout din mga kapatid dito kay Gio Blor, not of wars nga ni Ephesians 2 verse 8. Shoutout din mga kapatid kay Eric Villanueva, nahuli na, faith lang, naligtas na, tapos na ang debate. Shoutout din kay Brother Ray Pilapil Jr., di man lang nakapunto si Amlon. Shoutout din mga kapatid dito kay sila lang dito. M.A. Alfonso, yun na sa MCGI, may obedience, not enough, faith lang. Okay. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal at
Pastor, your time starts now. Okay. So, mga kaibigan, napakasimple lang yung argument, ano? So, okay, hindi ko pala na-on yun. So, napakasimple lang yung argument. Kasi ibig sabihin nun, kapag faith alone, you stand by your own. Kapag ibig sabihin nun, walang kasama. So, tinanong ko siya kanina, yung alone ba may kasama o walang kasama? Sabi niya, wala. So, nilinaw ko rin kanina, so, ibig sabihin, walang kasamang gawa yung pananampalataya. So, sabi niya, yes, tama yun. So, kapag sinabing faith alone, walang kasama yun. Walang kasama talaga na gawa. So, ang problema, may naligtas pala sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-agree talaga sa affirmative kapag debate. Hindi madali ang debate. Kaya iwasan nyo talagang mag-agree kasi kapag mag-agree kayo, tapos na yung laban. So mga kaibigan, huwag nyo kasing kayo mga MCGI, huwag nyo kasing pahirapan yung sarili nyo. Mababasa na nga eh. Sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Hindi nga sa gawa. So, ang ending kanina, ito pa yung magulong argument niya eh. Ang sabi niya, dapat ang pananampalataya ay may kalakip na gawa sa James chapter 2. Ang ending ng argument niya ngayon, dahil naipit na sa tanungan kasi hindi na makasagot eh. Litong-lito na kasi, ang nangyari, yung pananampalataya mismo ay gawa. So, ibig sabihin, pagdating sa James chapter 2, lakipan, kasi ang pananampalataya raw ay gawa, so lakipan ng gawa ang gawa. So, yun ang nangyari doon. So kanina, tinanong ko siya, anong mababasa dito? Faith alone o faith? Oh, walang mabasang faith alone, pero faith lang ang nandun. O, faith lang talaga. So, sabi niya, nilinaw ko pa kanina, paano mo tatanggapin yung regalo ng Diyos kung hindi sa gawa? Iyon na naman. So, kasi debate ito, medyo tricky yon. Pasensya ka na bro Rafael. Siguro first time mo muna nakadebate ang ganitong style. Tricky talaga yon. Kung lisod, Bisaya na may noon eh. Mahirap talaga i-argue ang isang bagay na nababasa talaga eh. So, andito naman tayo sa palusot nyo. Titibagin natin yung palusot nyo. So, binasa mo kanina, yung sinabi mo sa argument mo kanina ganito. Kapag ang faith, you are saved, dapat wala na raw gawa. Kasi faith alone eh. Kasi ang bunga raw, dapat walang bunga kasi faith alone lang. Ano ba klase? Ang vocabulary bro Rafael or anong dictionary ang gamitin mo? I don't know kasi alam naman natin ang MCGI walang formal na pag-aaral yan eh. Nagbabasa yan sila kasi may kaibigan ako MCGI. Sabi niya sa akin, bro, ito yung binabasa namin na libro. Na kumukulikta lang kasi kayo ng mga libro na babasahin para may kayo. So ang nangyari dyan, ganito yung argument mo kanina eh. Kapag ang faith, bro Rasha, pakimute muna yung sa... mute muna bro, Rafael. Hello bro, okay na? Rinig mo ako? Pakimute muna. Ang ibig sabihin ng fruit bro, that is the result of being saved. Ano ba ang i-expect mo bro sa bunga ng isang hindi ligtas? Kapag ang tao na hindi ligtas, walang bunga yan. Ang magbubunga lang bro, ang ligtas. Kasi ang ligtas lang, ang may tinatawag natin, the fruit of the Spirit. Bakit gusto mo magbunga yung hindi ligtas? Normal yun. Kapag ikaw ay may Kristo sa buhay, ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay magbubunga. Yung bunga na yon is a result, not a cause of salvation. Ano ba klaseng unsound yung argument nyo? Kumbaga pangkuan yan eh, pang kinder na pangunawa. Kahit kinder, hindi matanggap yung gano'n na argument. Nakasali yung bunga. Bunga nga, is a result. Kaya nga bro, kailangan mong maligtas through faith.
para ka gagawa. Save to serve. Kasi paano ba gagawa yung hindi ligtas, bro? Ang nangyayari diyan, puro na lang kaipokrituhan. Kasi nga, sa mata ng Diyos, you are dead. Patay ka nga sa harapan niya. Kailangan mo munang maligtas. Hindi mo nga kaya eh. Tapos gusto mong pagawain. So, ano pa yung sinabi niya kanina? Dito sa ginamit niya sa kanina, kasi putol-putol yung boses niya, hindi ko ma-clear yung kung ang sumampalataya ay may gagawin din naman. Ibig sabihin yan, bro, tama yung argument mo kanina. Nasabi mo, kapag may faith ay magbubunga. The moment na ligtas ka, bro, normal yan na may gagawin ka talaga. Kasi, ang ligtas, for example ngayon, bakit ako nakikipag-debate? Pwede naman na ako, ligtas na ako. Importante sa sarili ko, ligtas ako. Pero gusto kitang maligtas, bro Rafael. Kaya andito ako ngayon upang sabihin sa'yo na may nagbayad na ng iyong kasalanan. May namatay na doon sa cross para sa iyo. Ang part mo na lang is to, what? Sumampalataya ka. The moment na sumampalataya ka, bro Rafael, you are saved, ligtas ka. And you are saved to serve. Kasi ang gawa mo dyan ay bunga o resulta ng iyong pananampalataya or dahil ligtas ka na. Iba yung faith plus works sa faith that works. I-google mo, ano ibig sabihin ng faith that works? Gumagawa ka dahil may pananampalataya ka. Pero yung gawa, walang kinalaman yun sa kaligtasan. It is your faith that saved. Kaya nga, pananampalataya at hindi sa gawa. Lahat kasi ng glory, bro, sa Diyos, hindi sa'yo. Huwag yung isalin yung sarili nyo. So ano pa? Yung verse niya kanina sa Titus 10:11. Paborito kong verse na yan eh. But the grace of God that bringeth salvation unto all men. Anong ibig sabihin nun? Na ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan para sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin nun, bro, that is through Jesus Christ, kapinadala ng Ama. Namatay sa krus para sa atin upang ang sinumang sumampalataya. Yun, bro. Ngayon naligtas na ako, anong dapat buhay ng isang ligtas? O kagaya ko, bro, dapat anong buhay kung mayroon ako? Dapat, I will live righteous, I will live godly, hindi sa ungodly. Dapat ganun. Ang buhay ko ngayon na good works, yung mga ginagawa ko na maganda, that is a result of salvation at ang tinatawag na faith that works. Iba yon, iba yon. So, ano pa? Yung arguments mo sa James 2. Kaya nga sabi ko sa iyo, bro, may tinatawag kasi na justification as an evidence in the eyes of men. Kasi basahin mo nga, sabi nga ni James diyan, show me. Pero kung basahin mo ang Romans chapter 4 verse 2, ang sabi diyan, it is not whereof. Kung gawa mo ang basihan, hindi na yan before God. Kasi it is by faith. It is the faith in the finished work of Jesus Christ on the cross. Okay. In the last statement ko ganito. Ang purpose ko talaga sa debate is to win souls. Ibig sabihin nun, gusto ko talagang sa pamamagitan nito may maligtas na sumampalataya kay Kristo at dapat aminin nyo na hindi nyo kaya. Kasi kung sa tingin nyo kaya nyo, talagang hindi nyo kailangan si Christ. Hindi nyo kailangan si Christ. But this time, dapat total surrender. Lord, hindi ko kaya. Kailangan kita sa buhay ko. At ang Bible ang may sabi, ito, namatay si Jesus Christ sa cross para sa inyo. Tanggapin mo. Yan ang tinatawag natin, bro, na total trust sa ginawa ni Christ. That is true faith alone. Dahil wala akong magawa. Wala akong gawa na ambag para maligtas. It is through Him. It is true faith on what He did on the cross for me. Maraming salamat at magandang gabi.
Dako tayo sa second cross ng ating negative mga kapatid. Brother Rafael ng Ang Dating Daan. Your time starts now, bro. Ito, kapatid, ito ang unang tanong ko sa iyo. Hindi ba ang ating paksa ay faith alone saved, no? Mm. Ngayon, kaya lamang ang makapagligtas sa tao. Pagdating ba sa paghuhukom, hindi na ba ikaw para maligtas? Bro. Rasha, hindi ko marinig yung kwan. May choppy. Ito ang tanong ko sa iyo, brother. Ang itatanong ko sa iyo, itong tema na pinatutunayan mo na faith alone saved. Mm. Tanong ko sa iyo, pagdating ba sa paghuhukom, wala bang maliligtas dahil sa mabuting gawa? 10 seconds, wala kaming ganyang doktrina, bro. Kasi sa amin kasi, wala nang paghuhukom para malaman kung ligtas ka o hindi. Sa paghuhukom kasi, ang alam ko, that is giving a reward. Kasi may dalawang paghuhukom eh. Bema Seat Judgment at Great White Throne Judgment. Baka hindi tayo magkasalubong. Next question. Kapatid, lahat ba ng maliligtas ay may pananampalataya? Of course, yes, of course, may pananampalataya. Saan mabasa yan? First Thessalonians 4:14. Lahat ng sumampalataya kay Kristo na namatay ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Basahin mo. Andun lahat. Ay paano kapatid yung mga namatay? Halimbawa, yung mga namatay noong panahon na ginagawa ang rice terraces sa Banawe. Wala pa namang mga apostol na nakapunta dito sa Pilipinas at maging ang Panginoong Jesucristo noong siya ay nagkatawang tao. Ay paano yun? Ay, di ba ang pananampalataya nang galing sa pakikinig? Ay paano yung mga namatay na hindi nakapakinig? Ay hindi nagkaroon ng pananampalataya? Ay paano ngayon yan? Kung hindi nagkaroon ng pananampalataya, hindi dahil sa tumanggi, kundi dahil walang narinig, so wala nang kaligtasan yon pagdating sa paghuhukom. So, yan ang problema mo, bro. So, problema mo lang yan, pero sa Diyos hindi yan problema. Kasi sabi sa Salmo, hindi ko lang ma-specific yung verse kasi matagal ko na to alam, pero hindi ko sabi kasi sa Salmo, only foolish will not know God. Baliw lang raw ang hindi nakakaalam kung sino ang Diyos. So, maliban na lang, bro, kung baliw silang lahat, only foolish lang daw ang hindi nakakaalam na walang Diyos. Even in His creation, makilala mo na may Diyos. Ay paano kung bigyan ako ng time, hahanapin ko yun. Ay ito brother, naniniwala ka ba na mayroong mga tao na walang kautusan, walang narinig na Biblia? Oo naman. Sa Romans chapter 2, even Gentiles have no law. But they will know in their hearts. By their conscience, malalaman nila kung ano ang tama at mali. Kaya saan ang sunod kong tanong, saan naligtas ang mga nasa Romans chapter 2? Paano sila naaring ganap? Sa pamamagitan ng pananampalataya? Meron ba? Yes. Saan mababasa dito sa Romans chapter 2 na ang mga Gentile na ito sa 2:13 na sila ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi mo kasi binasa ang whole chapter, bro. Pagdating sa ang Romans chapter 2 kasi, kinikwento pa lang dyan ni Paul na lahat nagkasala. Pagdating sa Romans chapter 3, kasi walang nakagawa ng mabuti, lahat nagkasala. Gentiles ka man o Hudiyo. Yan ang context, bro. Mag-aral ka ng hermeneutics. Pagdating sa Romans chapter 3, kaya sinabi niya, pinadala si Jesus Christ, siya ang tumubos para sa atin. Kaya nga may Kristo, bro eh. Kasi Hintil ka man o Israel, lahat nagkasala. Next question. Babasahin ko ito, brother, 2:13 ng Roma. Tatanungin kita kung pananampalataya ba sila na ligtas sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Saan sila inaaring ganap? Sa pananampalataya o pagtalima sa kautusan?
Hindi sila inaring ganap dyan, bro. Kaya Sandali nga- lang, Brad. Sandali lang. Sandali lang. Nag-explain ba ako, bro, Rasha? Wait Hindi lang, yun wait lang. categorical. Hindi yun categorical. Bro Rafael, may objection ka or dito ka sa moderator ha? Objection lang, bro. Pasensya, bro. Ang tinatanong ko, yung sa 2.13 ng Roma, sinabi niya kasi na na hindi daw inaring ganap. Okay. Ang tanong ko sa kanya, saan ba inaring ganap ang mga nasa 2.13 ng Roma? Sa Okay, pananampalataya ba o pagtalima sa kautusan? Categorical. Bro Jeremil? Okay. Sa pananampalataya, Proceed, pagdating proceed. sa Romans 3. Kasi lahat, hindi nakaabot sa standard ng Diyos. Kasi sa Romans chapter 2 nga, lahat nagkasala, bro. Hindi ka nila kaya eh. Kaya pagdating sa Romans 3, sabi ni Paul, sa pamamagitan lang talaga, sa pananampalataya. Kasi hindi kaya ng tao. Kaya nga sabi ko sa iyo, basahin mo by context. Next question. Next question. Hindi, kapatid eh. Nililihis mo ang tanong ko eh. Ang tinatanong ko sa'yo, doon ka pumupunta sa 13 eh. Ang tinatanong ko, 2.13, ano ba naman nililigaw mo yung tao eh. Question lang. Oh. Ito ulitin ko yung tanong, brother, 2.13 ng Roma. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Categorical ang tanong ko. Sa 2.13 ng Roma, saan ba inaring ganap? Sa pananampalataya o pagtalima sa kautusan? Sagot. Sa pananampalataya, Pananampalataya. sagot na kita categorical. Kasi nga sa Romans chapter 2, walang nakaabot nga sa standard. Kasi walang perpekto na tao. Kahit nga ikaw eh. Romans chapter 3, sabi doon sa pagdating sa Romans chapter 10, no one is righteous. Lahat nangagkasala. Kaya nga tinubos ka ni Jesus Christ, bro. Yun ang gospel upang maligtas ka. Basahin mo by context. Hindi kasi kayo nag-aral ng hermeneutics. Mag-aral kayo. Next question. Brother, lumalayo ka eh. Para kang palakang Question. palundag-lundag eh. Wala na. Question bro. Question lang. No comment. No side comment. Ang tinatanong ko sa'yo, yung ba mababasa sa Roma 2.13, pananampalataya ba inaring ganap doon? O pagtalima sa kautusan? Categorical, pananampalataya o pagtalima sa kautusan? Sa 2.13, yan ang tanong ko. Sa pananampalataya nga lamang, aariing ganap. Kasi nga sa Romans chapter 2 verse 13, walang inaring ganap dyan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Time. 7 minutes time. Lahat na nagkasala. 7 minutes time, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang ating second cross ng negative. Dako tayo sa rebuttal, agad-agad. Brother Rafael ng MCGI, your time starts now. Mga kapatid, sa mga nakikinig na nag-iisip ang tamang utak, no? Tinanong ko siya, malinaw ang tanong ko sa kanya sa 2.13 ng Roma. Nililigaw niya kayo eh. Ang tanong ko, 2.13 ng Roma, doon siya lumulundag sa sa 3:28 ng Roma. Ang layo, mga kapatid, tingnan nyo, para siyang palakang palundag-lundag. Kapag naipit, lulundag siya sa kabila. Ayan, ganun ang style nila eh, no? Eh, kasi alam naman niya hindi siya ubra eh. Kahit magpatong-patong pa sila ng mga fetalon. O ngayon, lilinawin ko ang sabi dito sa 2.13, nililigaw niya kayo eh. Kaya ipit na ipit siya dito eh. Kaya ang malinaw na nakasulat dito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Tinatanong ko siya, ano ba ang nakasulat sa 2.13 ng Roma? Eh halatang halata naman kung paano niya kayo ililigaw. Doon siya tatakbo sa 3 ng Roma. Ay nako, patawarin, kaawa-awa ang mga maakay nito, mga kababayan. Malinaw sa 2.13, nililikot niya ang nakasulat doon, pagtalima sa kautusan. Biro mo, sasabihin niya, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi pananampalataya lamang. Tingnan mo na, kung kayo nagbabasa kayo ng maayos, kaya nga kaya tupad na tupad sa kanya yung sinasabi sa 2 Korinto 4:4 na binulag ng Diyos ng sanlibutan ang kanyang pag-iisip, ang kanilang pag-iisip. Yung mga kabaro niya na kaparehas ng pananampalataya niya, binulag ng Diyos ng sanlibutan ni Satanas dahil hindi nila nakikita ang
kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Dahil malinaw na nakasulat sa 2:13, hayagan nyo na, kahit ulitin nyo ang video na to, isave nyo, tingnan nyo paano nyo dadayain yung mga nakikinig. Malinaw ang tanong ko kung saan inaring ganap sa 2:13 ng Roma. Ang kanyang sinasagot, pananampalataya, hindi daw pagtalima sa kautusan. Tingnan nyo yung pagkabulag, di ba? Hayagang panluloko sa kapwa-tao yan, mga kababayan. Naku, kawawa yung kapatid, wala ka ng respeto sa Diyos, wala ka pang respeto sa sarili mo, sa pinagagawa mo na yan. Kaya kaawa-awa yung maaakay mo, kapatid, biro mo, pinapalitan mo yung nakasulat, binabago, no? Kaya ang sabi ay nako, magbago ka kapatid, dahil tatamaan ka sa sinasabi ni San Pablo sa Galatia 1, umpisahan natin sa 7, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroon ilan na sa inyo'y nagsisigalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Sabi na dito. Kaya sabi ni Pablo, ayon sa aming sinabi ng una, na muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay matakwil. Biro mo, yung nakasulat, inaring ganap sa pagtalima sa kautusan, papalitan mo ng pananampalataya. Paano nagkasampalataya yung mga tao na yan sa na mga hintil? Wala ang narinig na aral yan. Kaya lang sa kanilang puso, meron silang kautusan na, halimbawa, hindi man nila narinig ang kautusan na bawal manilip ng babae. Hindi man nila narinig ang kautusan na sinasabi sa kautusan, halimbawa sinasabi sa kautusan ni Kristo, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Hindi man nila narinig yun, pero nasa damdamin nila na meron silang awa sa kanilang kapwa. Kahit hindi man nila narinig yung aral na yun, pero ginagawa nila. Ay kagaya nitong kausap natin, na bumabasa nga ng Biblia, nag-aaral nga ng Newtek. Kaya lang, anong silbi ng pinag-aralan mo na hermeneutics? Isang talata lang, hindi ka pa makaintindi. Naku, kapatid, hindi naman ba siya ng hermeneutics para makaunawa eh? Bakit? Yung mga apostol ba nag-aral? 4:13 ng gawa. Kailangan, sabi niya, kailangan ng Newtek. Ay nako, kaawa-awa ang mga maniniwala sa mga ganitong paniniwala. Basa nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila at nangagpagpakilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Kasi ang sabi kasi sa Biblia na kung saan ay kahit nag-aral ka pa na nag-aral, hindi ka naman nakakarating sa pagkaunawa, sabi sa Timoteo. Paano ka nakarating sa pagkaunawa? Isang talata lang, hindi ka pa makaintindi, kapatid. Tapos ipagmalaki mo, nag-aaral ka ng hermeneutics. Hindi mo naman naintindihan, biro mo, nakasulat. Naganap sa pagtalima sa kautusan, papalitan mo ng pananampalataya. Ano ka? Ay nako. Kaawa-awa yung mga naligaw nito, mga ganitong pastor. Ano? 'Di ba? Isang talata lang pinipilipit eh. Tsaka kung pananampalataya lang ang basihan sa kaligtasan, ay paano yung mga namatay na hindi nakapakinig ng pangangaral ni Kristo? Ay kasi sabi sa Biblia, paano silang makapakinig kung walang tagapangaral? Oh. Meron bang apostol na pumunta dito noong 2,000 taong nakaraan sa Pilipinas habang ginagawa ang Banawi Rice Terraces? Meron bang apostol na nakapunta dito para mangaral? O meron ba silang nabasang Biblia na para makasampalataya sila? Ang sabi nga ni Kristo sa mga apostol, hindi ninyo matapos libutin ang Israel hanggang sa pagparito ng anak ng tao, sabi niya eh. Tapos makakarating pa sa Pilipinas. Paano
hindi naman ibig sabihin na hindi nakasampalataya dahil tumanggi. Merong hindi nakasampalataya na walang narinig. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi maliligtas yung mga hindi nakasampalataya. Kasi kahit may pananampalataya ka nga, ay kung ang mahalagang sinasabi ng kautusan ni Kristo hindi mo naman ginagawa, wala ka pa rin kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kaya po, hanggang dito lang po ang brother, stand. Hello. Hello, bro. Hello. Wala pa si Bro Rasha. Antayin na natin. Brother, walang personalan ito, brother. Pag-uusap lang. Ikaw lang naman yung kuwan eh. Sport lang tayo, brother. Relax na. Wala, okay lang naman yung brother. Bro. Umiiyak. Dalang batas ko. Tidak dibati ko. Wala pa si Bro Rasha. Sige, bro. Opo, bro. Hanggang doon na, bro, yung presentation ko. Okay. So proceed tayo, bro, sa cross. Pastor, proceed, bro. Okay, ayon sa Romans chapter 2, bro, kasi ginamit mo eh. Ano bang law ang tinuturo ng mga teachers dito? Dito sa sinabi na dito sa so then if those who are not, sandali lang ha. Ano yung mga tinuturo dito ng teachers of the law dito sa Romans chapter 2? Itinuturo dito, brother, kung ang tinatanong mo ay yung mga inaring ganap sa kautusan? Oo. Ito, brother, yung pinapangaral ni Pablo na ang sabi niya, sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Next question. Hindi mo yata naintindihan yung tanong. Pakigamitan ng kunting kwan, bro, listening skills. Sino ba dito, ano ba ang tinuturo ng mga teachers of the law dito? Ano ba ang law na tinuturo nila dito? Ay, sabi ni Pablo sa ebanghelyo, ay yung kautusan sa ebanghelyo. Ano ba ang kautusan sa ebanghelyo? Di ba ang kautusan ni Kristo? So, hindi mo na, next question, hindi mo na intindihan by context. So, sunod bro, mag-aral ka ng by context ha. So, punta tayo dito. Ayon dito sa Romans chapter 2, the one who yet obeys the law will condemn you even though you have the written code and circumcision are a lawbreaker. Ano itong mga written code? Ang saan talata? Verse 2, 27. Ano itong mga written code? At ang di pagtutuli sa kaututubo kung tumupad ng kautusan ay hindi maghahatol sa iyo na may titik, na may pagtutuli, na masuwayin ka sa kautusan. Ibig sabihin lang dito, brother, na kung baga, ang mga hintil, kahit sila na hindi sa pagtutuli, kung tinutupad nila ang kautusan, ay kung baga parang sampal ito sa mga Hudyo na... Okay, next question. Pagdating sa Romans chapter 3, kasali ba ang sa Romans chapter 2 na ang sinabihan na lahat nagkasala? Kasali ba sila sa lahat nagkasala? Ang sinasabi dito, lahat nagkasala at walang... Kasali ba? Categorical, kasali ba o hindi? Kasali. Okay. Lahat nagkasala eh.
Hello. Okay. Okay, kung lahat na nagkasala, ayon sa Romans, sa anong paraan sila na justified? Kung lahat sila nagkasala. Ganito kapatid, kung saan sila ma-justified. Hindi naman kasi brother, lahat ng tao nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Paano yung mga hindi nakapakinig? Pero kung yung mga nakapakinig, syempre ariin sa pananampalataya, pero hindi walang word na lamang Aariing ganap sa pananampalataya, halimbawa gaya sa 3:28, inaaring ganap sila sa pananampalataya, hindi sa gawa ng pagtutuli na sa kautusan ni Moises. Pero hindi naman kasi lahat ng tao ay nagkaroon ng pananampalataya, hindi dahil sa tumanggi sila. So, sang-ayon ka ba that the person is justified by faith apart from the works of the law? Kasi sabi mo, pagtutuli ang law of Moses doon sa Romans chapter 2 eh. So, sang-ayon ka ba sa sinabi dito? Na, For we, a person is justified by faith apart from the works of the law. Hindi raw sa law, but by faith. Sang-ayon ka o hindi? Sang-ayon ako na hindi sa kautusan ni Moises na pagtutuli, na tutuliin ka para maligtas, kundi sa pananampalataya. Pero tandaan mo kapatid, ang pananampalataya kay Kristo, utos din yun, na dapat mong tuparin. Hindi lang na hindi ka naman sasampalataya kung hindi ka uutusan, dahil utos ang pananampalataya kay Kristo na dapat mong ganapin. Hindi ibig sabihin na wala kang gaganapin. Yun ang sagot ko. So, dahil sang-ayon ka na ang tao ay may justify by faith apart from the law, ano ang tinututulan mo dito? Ang ibig sabihin na justified ang tao apart from the law, kautusan ni Moises yun, hindi ka aring ganapon. Bigyan mo na. Linawin natin. Bro, makinig ka sa tanong. Nagtalit-talinuhan ka, hindi ka makasagot. Ang tanong ko dito, ano ba ang tinututulan mo? Kasi sang-ayon ka sa affirmative that a man is justified apart from the law. So ano ang tinututulan mo? Explanation Kapatid. to ha, proceed. Kapatid, ito kapatid. Tama ang sinasabi sa 3:28 na inaangganap ang tao sa pananampalataya, pero hindi nakasabi doon na inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Walang ganon. At tandaan mo kapatid, para ma-justified ka by faith, dahil ang faith, utos yun na dapat Next mong question. ganapin. Next question. So, na-justified ka sa utos na ma-justified by faith. Sinunod mo yun. Na ma-justified ka by faith. Sinunod mo. Yes or no? Natural, ano ba ang gagawin mo kapag inutusan ka? Halimbawa, inutusan kang sumampalataya kay Kristo, hindi mo ba gagawin yon? Di ba gagawin mo? Okay. Ay di ba ang sa 3:28 ng Roma, di ba, inaaring ganap sa pananampalataya? Para ka maaring ganap sa pananampalataya, inuutusan ka nga ng Diyos na sumampalataya kay Kristo at maging si Kristo din nag-uutos na sumampalataya sa Kanya. Anong gagawin mo sa inuutos ni Kristo? Titingnan mo lang? O gagawin mo? So, dahil sinunod mo na ma-justified sa pananampalataya. So, sinunod mo rin ba? Kaya ka naligtas, okay? Kaya ka naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Dahil sinunod mo. Yung pagsunod kapatid, akto ng paggawa yon. Saan ka makakita na sumusunod na walang gawa? Siyempre, yan ang utos para ka ariing ganap, sumampalataya ka kay Kristo. Ang pagsampalataya kay Kristo, utos yun. Anong gagawin mo? Hindi mo gagawin yon, ang utos. Titingnan mo lang, siyempre gagawin mo yun para ariing kang ganap. Nako, di naman mahirap intindihin yan kapatid Okay, uulitin ko bro. Dahil sinunod mo nga. Dahil sinunod mo, kaya ka nga naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Yes or no? Nakasulat, brother. Yes or no? Objection, moderator. Hindi na talaga makasagot. Yes. Ayan, time na. Segundo na lang yan. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. At dako tayo sa ating final conclusion. Siyempre, mauna dito si negative Brother Rafael. Bilang negatibo sa Faith Alone Save. Your time starts now, bro. Mga kapatid, tuwang-tuwa siya, akala niya nanalo na siya. Yung pinagsiksikan niyang faith, walang word doon na kasama na alone, kaya hindi pa rin siya mananalo dahil ang tinitindigan niyang tema,
by faith alone maliligtas, faith alone save. May nakasabi nga doon na sumampalataya, aariin kang ganap sa pananampalataya kay Kristo. Kaya lang, paano ka aariin ganap na para ka makasampalataya kay Kristo? Gagawin mo ba? Siyempre gagawin mo dahil utos yun. 3:23 ng unang Juan, basa. Ito, hindi nila alam ito eh. Para kasi sa kanila, walang inaaring ganap sa kautusan. Halimbawa, babasahin nila ang 2:16 ng Galacia na walang inaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan. Babasa sa 3:28 ng Roma, inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganon din sa 2:16 ng Galacia. Ay ang malinaw naman yun na kung anong kautusan yun. Hindi yun kautusan ni Kristo. Yung kautusan na tinutukoy yun na hindi kaaring ganap, 13:39 ng gawa, na sa pamamagitan naman niya ni Kristo ay aariin kayong ganap, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya yung pag-aaring ganap, ang pananampalataya kay Kristo. Ay ang tanong, ang pananampalataya ba kay Kristo utos? Utos ba ito? 3:23. At ito ang kanyang utos. Ano ang gagawin? Na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ay utos pala yung pananampalataya. Ay ngayon, halimbawa, narinig mo, sabi ni Kristo, sumampalataya kayo sa akin. Gagawin mo ba o hindi? Siyempre doon mo makikita na nagkakalakip ang gawa at pananampalataya eh. Kasi nga, kung sumasampalataya ka kay Kristo, dapat mong ganapin ang kanyang utos dahil lang sabi, ito ang kanyang utos, ang sumampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak. Ang Diyos din pala, nagtuturo na sumampalataya tayo sa kay Kristo. Ay ano ang gagawin sa utos? Siyempre, logic lang naman. Ang sulat, babasahin, ang pera, kukwintahin, ang utos, titingnan mo lang, faith alone lang. Ayun nga ang pananampalataya mo, iniutos ngayon eh. Utos ngayon na sumampalataya kay Kristo eh. Kaya nga para ka makasampalataya kay Kristo, kinakailangan mong makapakinig ng aral. 10:17 ng Roma, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yon, makinig ka. Ay anong gagawin mo sa utos? Natural, ganapin mo ang sabi ni Kristo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Hindi titingnan, hindi na sasampalataya lang. Ganapin mo ang utos. Tsaka mga kapatid, kung faith alone lang ang kaligtasan, ay paano nga yung mga namatay na walang pananampalataya? Hindi ibig sabihin na hindi nakasampalataya dahil tumanggi. Meron kasi mga hindi nakasampalataya dahil walang narinig. At ang Diyos, pwedeng iligtas ng Diyos kahit walang pananampalataya. Anong katunayan? 4 ng Timoteo, Gis, sapagkat dahil dito ay nagsisipagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ibig sabihin, lalong-lalo na sa nagsisisampalataya, ililigtas yun ng Diyos. Kahit yung hindi rin nakasampalataya dahil walang narinig, pwede rin niyang iligtas. Parang ganito, sabi sa 6:10 ng Galacia, gumawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung mga tao, pwede mong magawan yun ng kabutihan kahit mga unbeliever. Di lalo naman yung mga believers na kung sila yung mga unbeliever ay makabenefit sa kabutihan mong gawa, di lalo naman yung mga believers. Ay ganun din. Pwedeng iligtas ng Diyos ang mga hindi sumasampalataya, di lalo naman yung sumasampalataya. Di ba ganun ang logic nun? Hindi naman ibig sabihin kasi yung mga hindi nakasampalataya ay wala ng kaligtasan. Tandaan natin na sa paghuhukom, ang batayan doon ay ang sa pamamagitan ng gawa, hahatulan ang bawat sa ayon sa kanyang gawa. At lahat ng nagsigpa ng Okay, dako tayo mga kapatid sa ating
final conclusion ng affirmative sa kanyang pinatutunayan na faith alone save. Your time starts now, Pastor. Okay. So, mga kaibigan, so yan ang mangyayari kapag mag-MCGI kayo. So, sa ginamit niya na Romans chapter 2:13, kinocross ko lang doon ano? Dahil alam naman natin ang MCGI kasi walang formal study yan sila. Hindi nila alam yung context eh. Hindi nila alam yung chronological order at ang para saan isinulat. Kaya importante yung hermeneutics eh. By context kasi dapat alam natin paano aralin yun. Kaya tinanong ko siya kanina, ano ba yung written code dito? So hindi niya alam. Kasi ang palusot kasi nila dyan, yung law daw dyan is a law of Christ. Hindi. Ang law dyan is connected is in Romans chapter 3. Kaya tinanong ko siya doon para malaman ng mga nanonood dito na itong mga MCGI talaga, wala to eh, mga, yung kumbaga, hangin lang ang meron ba? Kumbaga, yung lakas ng loob lang. Kapag i-cross mo sila by context, nga yan. Tingnan nyo, hindi niya alam paano sagutin. Kasi walang alam to sa mga context. Kasi ang law na tinutukoy sa Romans chapter 2, pagdating sa Romans chapter 3, opposite yan eh. Law and faith. Kasi nga sa law, kailangan talaga sundin mo yan para ka ma-justify. Kaya nga sabi sa Romans chapter 2 verse 13, hindi lang sa tagapakinig, yung tumutupad talaga. Pero ang problema, pagdating sa Romans chapter 3, anong sabi ni Paul? Wala. No one. Walang nakasunod. Walang inaring ganap sa law. Rafael, may natutunan ka ano? Librehin kita bro Rafael, magpa-Bible study ka sa akin. Ipa-unli question kita. Kasi kung ako magtanong sa'yo, wala eh. Para kang lutang. Pero sa akin, mag-unli question ka. Bible studyan kita. Naawa ko eh. Ganito awa-awa itong mga FBI. Itong mga kasamahan nila. Tingnan mo, magpo-post yan. Wala naiintindihan. Cherry picking yan lahat. Ito, tuturuan natin. Kasi alam ko naman, wala na natin ito i-rate tong debate na to. Automatic yan, MCGI. Walang alam yan. So, ganito. Hindi ba? Hindi niya alam ang context. Pagdating sa Romans chapter 3, anong sinabi doon? No one is justified by obedience. Wala na justified because no one is righteous. Lahat na nagkasala. Ang solusyon, bro Rafael, si Jesus Christ. Kaya nga, ang righteousness natin, ginawa ni Jesus Christ doon sa cross, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, ma-impute yung righteousness. Bakit? Siya ang tumubos sa akin. Hindi mo alam ano? Alam mo ba ang imputed righteousness? Siyempre hindi. Wala yan sa inyo. Kasi ang aral nyo kasi scripted yan. Scripted. Tapos kanya-kanya pa kayo ng palusot. Kasi wala kayong formal study. O kayo, nalantad. O ang linaw-linaw ng tanong, hindi ka makasagot. Bakit? Wala kang alam. Bakit wala kang alam? Ay normal. Wala kang pinag-aralan eh. So, sa susunod, ganito. Susunod, tingnan mo kanina, sa last part ng tanong ko. Anong tanong ko sa kanya? Kapag inutusan ka raw, susundin mo. So gawa. Tinanong ko siya. So dahil inutusan ka na sumampalataya, kaya ba naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa? Anong nangyari? Sabi na, yes, talo ka na naman bro Rafael. Huwag kang umamin nga eh. Huwag ka talaga, basta debate, huwag kang umamin. Affirmative ako, huwag kang umamin. Kasi kanina, dapat ang pananampalataya ay may kalakip na gawa. Kumbaga, dapat ang gawa may gawa. Ang ngayon, ang nangyari, yung mismong pananampalataya ay gawa na. Bakit? Nagkabuhol-buhol na. Bro, Rafael, hindi pa huli ang lahat. Sumampalataya ka para maligtas ka. At doon mo mauunawaan, Bro Rafael, na walang kwenta ang aral na dala ng MCGI. Maniwala ka sa akin. Mayroon akong kaibigan dito, dating MCGI, natatawa na lang. Bakit sila natatawa? Sus nako, ano pala klaseng aral doon ng MCGI? Wala, pulot-pulot yan. Maniwala ka sa akin, Bro Rafael. Kahit sino pang ilaban mo sa akin dyan na MCGI, ipapamuka ko sa'yo na walang alam yan. Walang alam ng MCGI. Sa totoo lang, walang alam ng mga MCGI. Kaya nga,
Kaya kung may lalaban na MCGI, patutunayan ko na walang alam sa Biblia ang MCGI. Yan ang totoo talaga. Pulot-pulot. Kaya tinatanong ko kayo by context eh. O kanina, written code, hindi mo alam. Bakit? Wala kayong alam. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Gold and MCGI. So, before natin na-end yung ating live, syempre, gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Pastor. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig. So, just part of debate, ganun talaga ako makipagdebate. Kapag inunahan mo ako, times 10 talaga ang ganti niyan. So, hindi naman ako galit. Yun lang talaga ang pananaw ko. So, nirerespeto ko naman si Bro Rafael sa pagkatao niya. Wala akong hangad na maimpyerno si Bro Rafael. Gusto ko siyang mapunta sa langit. At sana, yun lang. Ang sa akin lang na mag-aral siya by context. Kasi next time, baka may time na magharap kami ulit, alam niya na by context ang explanation. Hindi na papulot-pulot na lang. So, maraming salamat. Bro Rafael din, pasalamat. Maraming salamat sa mga nakikinig sa gabing ito at sa ating kausap. Ang masasabi ko rin ay patuloy lang tayo na mag-aral at sa debating ito ay inyo pong suriin ang aming pinag-usapan kung sino talaga ang may katwiran na dala. Dahil kung isang talata lang ay hindi na ma-resolve, gaano pa kaya ang isang Biblia, di ba? Kung isang talata lang, nagbuhat na, di ba? Ipit na ipit. Yun lang po, mga kaibigan, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pag-antabay at God bless. Salamat, Brother Rasha. Okay, Russia TV. Gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging nanonood sa ating debate, mga kapatid. Meron tayong 200 live comments. Maraming salamat sa lahat ng nag-comments. At doon sa mga magko-comment pa lang, ayan, shoutout sa inyo. At Russia TV, please follow me sa mga hindi pa nakapollow. At syempre, sa ating YouTube channel, Russia Debates TV. So, maraming salamat, mga kapatid. Nagbabadali kami. So, maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Dark